Kuya Mike, di ba nabanggit nyo sa mga previous videos natin na dati ay may bisyo kayo? Ano pong ginawa nyo para maalis ang bisyo nyo noon? Magandang tanong yan. Hindi ko naman tinatanggi yan. Kasi kung perfecto tayo, wala na tayong kailangang baguhin. High school, college, nakapag-yosi rin ako. Nagiinom ako. Yes, nagsasabong ako. Nakakapag-casino. Siguro ang unang nakakalis ng bisyo is, una, magkaroon ka ng personal relationship kay God. Pag meron kang personal relationship, parang gigisingin ka eh. Sunod is practice. Ano ba yung practice? Lagi may dominant thoughts tayo maghapon, magdamag. Nung nag-yosi ako, pag naglalaway na ako, ayoko kasing bumili, nagtitipid ako. So, naghahanap na ako ng pwede kong hingan ng Hope, ng Champion. Walang nagmamalboro nun, mahal eh. Pag wala, magkaibigan or liwayway. Ayaw ko kung alam ng mga ibang viewers na yung mga medyo mas matanda makaka-relate. So, nung nagsasabong din ako, kasama ko yung pisang ko, o yung mga Kristo ko, gano'n. Yun ang iniisip ko lagi. Ano kayang manok ang ilalaban? Yung dalasapi ba? Yung panoksukan ba? Yung alimbyugin ba? Yung roundhead ba? Yung Johnny Jumper ba? Tapos nung nagsusugal din ako, yun din yung nasa isip ko, saan ba mas malamig? Wala pa nun yung mga soler. So saan ba? Sa Silahis ba? Sa Heritage ba? So yun yung pumapasok na sa mind mo. Napakahalaga ng mindset. Paano siya unti-unting alisin? Hindi ko sure kung saktong si Mother Teresa, pero sabi niya, to fight the old, you must create a new. So ano yung new? Pagkikreate ka ng new habit. So habang inaalis ko yung iba kong mga bisyo habit, ang dinagdag ko naman, running, gym, reading books, cycling, lalo na bike ni Kuya Mike, yan. Yun ang nakita ko. Mahalaga na may ipapalit ka ng mga pakinabang na gawain. Yun lang, hindi ako psychologist, hindi ako doctor, pero so far, nag-work yun sa akin. Tanungin mo, ano ba yung dominant thoughts mo? Ano yung dominant na ginagawa mo sa ngayon? Kasi, pag ang gagawin mo ay yung pa rin dati, sabi nga, foolishness is you're expecting a different result, but you're doing the same thing over and over again. Yun lang naman po. May follow-up question ka ba? Kuya Mike, totoo po bang may mga busy person? Sagot ko dyan, no. There's no busy person. We only prioritize one thing over the other. Yung topic natin a while ago, bisyo. Sabi mo, busy ka dun sa sugal, sa sabo, sa inuman. So, hindi ka busy. You only prioritize one thing over the other. Or halimbawa, dalawa yung kausap mo, you prioritize one person over the other. So, hindi ka busy. You only prioritize one person over the other person. So, kaya nga minsan pag hindi ko kaya, sinasabi ko na lang na hindi ko talaga kaya. Pero hindi ako busy. Just so happen, meron akong mga naunang commitment. So, same thing din yun doon sa topic natin kanina. Pagka gusto mong mag-change ng bisyo, wag na yun ang gawin mong priority. So, hindi ka na busy doon and busy ka na ngayon doon sa bago mo pagkaubusan ng oras mo or where you want to spend your time. Hopefully, nasagot kita.